Welcome po muli sa ating YouTube channel. For today's video ay gagawa pala tayo ng masarap at espesyal na cookies. Tamang-tama guys kasi may ipangraregalo ko pala ito kaya syempre isi-share ko na rin yung recipe. Madali lang itong gawin at hindi na rin natin siya kailangan ng i-chiller pa bago natin siya i-bake. Ayan, diretso na natin siya isalang sa oven kaya wag na nating patatagalin yan. Tara, umpisahan na natin. Ang una natin gagawin ay i-prepare natin yung ating mga pangsahog dito sa ating cookies or yung pang flavor natin. Meron tayo ditong toffee caramel. Ayan, i-chop ko lang ito guys. Kung wala naman kayo nito, pwede kayong gumamit ng ibang candy. Basta yung caramel na medyo malambot siya guys. Or kung ayaw nyo na mga gamitin itong toffee caramel, pwede nyo siyang palitan ng nuts. Ganito lang siya dapat kalaki guys. Then kailangan din natin dito ng milk chocolate. Ayan yung chunks yung ginamit ko dito. Then ito dark chocolate. At saka ito yung pangpabalance natin. Medyo maalat-alat kasi ito guys yung ating pretzels. Then kailangan din natin dito ng walnuts. Kahit anong nuts naman guys pwede. Kung medyo namamahalan kayo sa walnuts, pwede kayong gumamit ng iba't ibang klaseng nuts na medyo affordable. Sasalain lang muna natin yung ating mga dry ingredients, yung ating all-purpose flour, baking soda, cornstarch, at saka yung ating salt. Ayan, kasi medyo malaking batch itong gagawin natin ngayon guys, kasi nga pang regalo ko ito. So ayan, kung ayaw nyo namang gumawa ng medyo maraming batch, ayan, pwede nyo hatiin yung recipe. Then ayan, set aside lang muna natin ito. Dito naman sa ating isang bowl, ilagay na natin yung ating room temperature butter. Ayan, soft siya guys, pero hindi siya melted. Then, ayan, kailangan din natin dito ng brown sugar at saka white sugar. I-beat lang natin ito ng mga 3 to 5 minutes hanggang sa ma-absorb lang ng butter yung ating sugar. Huwag din po natin kalimutan na i-scrape lagi yung side ng ating mixing bowl para mahalo po maigi yung ating ingredients, lalo na kapag medyo maraming batch yung gagawin natin. Huwag din po natin i-overmix yung paghalo natin ng ating butter at saka ng sugars kasi yun po yung tendency na sobrang nag-spread siya kapag i-bake natin siya kasi nasobrahan yun ng mix yung sugar. Kasi yung sugar kasi guys, kapag nasobrahan natin ng mix, parang nagli-liquid siya. So, kailangan ganito lang yung magiging consistency niya. Nilagay ko na yung isang large egg at saka nagbit ako ng isa pang large egg na hinati ko sa dalawa kasi yung kalahati lang nun yung gagamitin natin. Nilagay ko na rin yung ating vanilla. I-mix lang natin ito hanggang sa mag-well combine lang sila guys. Then tsaka natin ilagay ngayon yung next ingredients natin. At kapag na-mix na natin maigi yung ating wet ingredients, ilagay na natin ngayon yung ating dry ingredients, yung ating flour mixture. Then nagtira lang pala ako dito guys ng mga 1 cup para ilagay ko dun sa ating nuts at saka dun sa ating chocolates. I-mix lang natin ito ngayon gamit ang ating spatula. Huwag na tayong gumamit dito ng mixer guys kasi para hindi siya ma-overmix. Gumamit lang ako ng gloves dito para mahalo natin yung mixture natin. Ayan, then wag din po natin siyang yung parang nagmamasa tayo ng dough guys. Ayan, ipipress nyo lang siya hanggang sa ma-absorb ng butter mixture yung ating dry ingredients. Then ito naman yung ating tirang flour kanina. Nilagay ko na yung ating toffee caramel, yung ating pretzels. Ayan, idurog ko lang siya ng konti para hindi siya ganun kalaki. Ilagay na rin natin yung ating nuts at saka yung ating chocolates. Ayan, yung milk chocolate dito guys, ayan, pwede nyo siyang palitan ng semi-sweet kasi yung milk chocolate medyo matamis siya. Then yung nuts naman, pwede nyo siyang palitan ng kahit anong klaseng nuts kung ano yung available dyan sa inyong area. I-mix lang natin ito hanggang sa ma-coat lang ng flour yung ating nuts at saka yung ating chocolates. Nilagay na natin siya ngayon dito sa ating flour mixture. Then ganun pa rin yung gagawin natin guys, hahaluin lang natin siya gamit ang ating kamay. Mas maganda kasi kung nakakamay tayo, basta naka-gloves lang para ma-feel natin yung texture ng ating cookie dough. Again, dahan-dahan lang yung paghahalo natin ng ating cookie dough hanggang sa magiging ganito lang yung texture niya guys at dapat ganyan na siya. Hindi siya dumidikit sa inyong kamay. Ready na yung ating dough at ito guys, hindi na natin siya kailangan ilagay pa sa chiller. Diretso na natin siya, ipoportion na natin siya ngayon. Ayan, dito pala sa ating ginawang cookie, ito ay nagtitimbang ng 65 grams kada isa. Kung gusto nyo medyo maliit, ayan, pwede nyo gawing 30 to 50 grams. Isi-shape lang natin ngayon ng pabilog yung ating cookie dough pero wag natin siyang parang i-compact guys o yung isiksik. Dapat medyo maluwag yung pagka-shape natin.
Pwede rin ganito yung gagawin nyo guys. Ayan, kagaya ng mga previous cookies natin. Ayan, ganito yung ginagawa natin. Parang pinopoke natin yung buong cookie. Ayan, paikot hanggang sa ilalim para magiging rustic yung itsura ng ating cookies. Then ito na siya lahat guys. Ayan, nilagay ko lang siya lahat dito sa baking pan para madali na lang natin siya i-transfer dito sa ating baking sheet. I-bake na natin ito ngayon sa ating naka-preheat na oven ng 170 degrees Celsius ng 13 to 15 minutes or hanggang sa slightly brown lang yung gilid ng ating cookies. At kung gusto nyo naman na medyo perfect yung pagkabilog ng inyong cookies, pwede kayong gumamit ng ayan, yung ring cutter para ayan, i-shape yung inyong cookies. Pwede rin kayong gumamit ng spoon para i-trim yung gilid ng inyong cookies. Ganito nyo lang i-check yung inyong cookies guys after nyo siyang i-bake. Dapat yung center niya or yung gitna niya ay malambot pa rin. Then slightly brown na yung gilid niya. Kasi magtutuloy pa rin yung cooking process niya habang nasa baking tray siya. Hayaan nyo lang siya dyan ng mga 5 minutes. Malamig na yung ating cookies guys. Ipapakita ko lang sa inyo yung texture niya sa loob. Sakto lang yung pagka-bake natin. Ayan, napaka-soft and chewy niya. Ayan, crispy yung labas niya, then soft and chewy naman yung inside niya. Itong cookies na ito guys, pwede rin kayo gumawa ng maraming batch nito. Then, ilagay nyo muna siya sa chiller kung balak nyo isak sa freezer. Palamigin nyo muna siya hanggang sa mag-set lang siya. Then, tsaka nyo siya ilagay sa ziploc bag or pwede nyo siyang ilagay sa airtight container. Then, tsaka nyo siya ilagay sa freezer. Tumatagal siya hanggang 3 months. Then, bake na lang kayo kung kailan nyo gustong kumain ng cookies. Ito rin ginagawa ko minsan guys kapag nag-request yung mga kids. So, halimbawa, kapag gusto nila lang cookies, ayan, kukuha lang ako doon tapos i-bake ko. Ayan, meron ka ng freshly baked na cookies. Dito sa recipe na ito guys, makakagawa kayo dito ng 33 pieces na cookies doon sa ginawa nating 65 grams. Kung medyo nadadamihan naman kayo, pwede nyong hatiin yung recipe. At kung gusto nyo namang mapanatiling fresh yung inyong cookies after nyong i-bake, kapag malamig nyo siya guys, ayan, pwede nyo siyang ilagay agad dito sa plastic bag or pwede rin sa airtight container. Usong-uso rin yung mga cookies ngayon guys, kaya pwede nyo rin itong gawing negosyo o ipagbenta. Isa rin ito sa aking mga bestseller, yung aking mga cookies, lalo na yung New York style cookies. At saka maganda rin ito pang negosyo guys, kasi yung cookies matagal yung shelf life niya. At saka pwede kang gumawa ng maraming batch ng cookie dough, then lagay mo lang sa freezer. Rockstar pala ang tawag natin sa cookies na ito guys. Ito na pala yung huling sinalang natin sa oven. Ayan, pwede tayong mag-sprinkle ng sea salt sa ibabaw para, ayan, tumutulong din yan para mag-balance yung tamis ng ating cookies. Then, ayan na siya guys. Nakalagay na siya sa packaging. Ayan, ito lang yung advice ko guys. Kapag nagbebenta kayo ng cookies, mas maganda kung dito nyo siya ilagay sa plastic bag kasi kapag naka-box lang siya guys, parang nahahanginan pa rin siya. Kapag nahahanginan kasi siya guys, parang nagda-dry yung ating cookies. So, mas maganda kung naka-plastic bag siya. At saka madali din natin siyang ibenta guys kapag ganito siya naka-individual pack siya. Ayan, pwede siyang ibenta ng paisa-isa. Pagkatapos nyo siyang ilagay sa plastic bag or yung packaging, pwede nyo na siyang ilagay sa mga box or ganito guys. O, napakaganda niyang tingnan kasi transparent siya. Nakikita yung loob niya. Nabili ko lang din ito sa online. Hahanapin ko yung link nito guys para malagay ko sa description box para in case gusto nyo mag-order. Ayan, hanggang sa muli, kita-kits po tayo ulit sa aking susunod pa mga videos. Maraming salamat po sa inyong panonood. Mag-iingat po tayo palagi.